Take 2. Good morning po mga ka-blissful and hindi ko po pinagpatuloy yung aking unang video kasi maguguluhan po kayo mga ka-blissful. Iisa-isahin ko po. Hihimay-himayin ko po yung aking kwento at aking pong lilinawin. Good morning po muna mga nanay, mga tatay, mga lolo at mga lola. Ingat po kayo diyan. Ngayon po ay umaga diyan mga ka-blissful. And yun nga po ang gusto ko pong ikwento ay yung syempre ko ano yung nangyari sa akin today, di po ba? Yung today po, maaga po ako nagising kasi may 8 o'clock po akong appointment sa aking pong doktor by phone. Patawag lang po. Kasi malayo po ang aking pong doktor ay 4 years ko nang hindi nakikita. Pero lagi po nang pagka naman po may health issue or may problema ako sa aking pong sarili, sa aking pong health, ako naman po ay tumatawag sa kanya. Or humihingi po ng appointment and the following week, ako naman po ay nakakausap niya mga ka-blissful. So, yun nga po, di po ba't nung isang linggo ako po ay humingi ng appointment sa kanya. And today na po yun, December 2 na mga ka-blissful. And by the way, gusto ko po kayong batiin mga ka-blissful. Happy 4th month, happy 4th month. Is that anniversary? Monthsary. Ani is this a month. A year pala, a year. So, ang kulit ko na naman. No? So, I am so happy po dahil naka-4 na buwan na po tayo na magkakasama, di po ba? And super na super po. Superb, di ba? I'm happy na nandiyan po kayo mga ka-blissful and kasama ko po kayo sa journey ko, di ba? Sa journey ng buhay, mga ka-blissful. So, go back to the doctor's appointment. Yes, sabi ko po sa kanya, nung una ko po siyang, good morning doc, I apply my insurance with a critical illness, I said to him. So, sabi ko, kinailangan po nilang malaman kung kailan po ang aking last na mammogram at saka pap smear. So, tumawag po ako sa aking doctor before in Ontario at sinabi ko po na ang sinabi po ng doktor ko doon ay wala na po akong what do you call that? Wala na akong record sa kanya. Kasi umalis po kami sa Ontario 2010 and si Bunso po ay inianak ko 2008. So, bago po yung 2008, maybe 2007, ako po ay nagpa-pap smear, ako po ay nagpa-mammogram. And wala naman pong nakita dun sa screening na yon or dun sa ginawa po sa akin ay wala naman pong sinabi ang doktor. Meaning, wala po akong problema dun sa aking breast at saka po sa aking reproductive system, mga ka-blissful. Ikinukwento ko po ito sa inyo kasi gusto ko pong magkaroon kayo ng information, hindi man po sa inyo or maybe sa inyo po mga kamag-anak, sa kakilala, para po malaman din po ninyo. Hindi po ito, kumbaga, yung pong aking pag-film is my life free po ba? So, dahil kayo nga po ay kabahagi na ng aking buhay, kaya ikinukwento ko po sa inyo para din naman po kung ano po yung aking karanasan or nangyayari sa aking buhay, magkaroon din po ng impact sa ibang tao. Okay? Sandali lang po. At wala po kayo sa linya. Okay. So, ginather po niya yung mga kailangan ko and then sabi ko nga po, kailangan ko po ay pap smear at saka po mammogram. Sabi ko, is that possible to ask you the referral? Kasi I called to the hospital and they said that I need the referral from you. So, nung sinabi ko po sa kanya na
na kailangan ko po ng referral, ang tanong po niya ay, bakit kailangan mong magpa-mammogram? Sabi ko, kasi po, ang aking pong 3 kapatid, nagkaroon na po na siya ng cancer. Yung pong panganay namin, nagkaroon po ng cancer sa breast. Nag-terminal po yun, nagpunta po sa bone. Pero nung pong siya mamatay, humingi po ako ng death certificate. At ang nakalagay po dun sa death certificate ay, siya po ay nagkaroon ng breast cancer. Breast cancer po yun nakalagay dun sa death certificate niya. So, yun naman pong isa, yung pong kakambal ko, siya naman po ay nagkaroon ng lung cancer. So, yung naman pong sa kanya ngayon is dahil po dun sa kanyang lifestyle, mga ka-blissful. And, kumbaga, wala na rin po siya. Kung alam po ninyo, o nakita niya, o napanood niya na po yung kwento naming magkakambal. So, ngayon, yung pong isa, yung pong ate ko, nagkaroon naman po siya ng ovarian cancer. So, ang sinabi po sa akin ng aking doktor is, ako daw po ay i-google ko daw po si BC screening hereditary cervical cancer. Yun daw po ang i-google ko, and makukuha ko daw po yung sagot doon para daw po hindi na ako pumunta sa OB-GYN, kasi pag pumunta kasi ng OB-GYN, you need to pay. So ako po ay nandun sa category ng hereditary. So ginugel ko po siya, at ang sinasabi po sa form is, hindi po nila maipadala sa akin yung kit. Kasi, wait lang po ha. Sarap lang po ang room. Kasi yung po pala, magpapadala lang sila sa iyo ng kit na to do the pap smear by yourself. And parang tuwan-tuwa po ako, kasi ako na pala yung gagawa, di ba? Ako na pala yung gagawa din sa sarili ko, para kasi po nung mga lumang panahon, nung pong yung huling pap smear ko po, let's say 2007, pupunta ka po sa OB-GYN, and sila po yung kukuha nung sample. At awkward po. Kumbaga, kung yung po mga nanay, yung mga lola diyan na nagkaroon na po ng experience to do the pap smear, halos ayoko na pong mangyari yun ulit sa akin. Pero dahil nga po pala nag-a-update po talaga ang lahat, medical, lahat po na-update. Kumbaga, yung kinatatakutan ko noon, hindi na po pala nakakatakot ngayon. At yun nga po, kahit po yung mammogram, mayroon na pong kumbaga, I don't know kung ganun na rin yung ginagawa dito, nandun na rin po sa update, pero siya po ay inile-laser na lang. Para din po sigurong x-ray, and then, pero ikukwento ko po sa inyo pagka po ako ay na-pap smear na, at saka po ako ay na-mammogram na. And that is continuing story of my life. So, kapakipakinabang naman po, di po ba? Di po ba, mga ka-blissful? Kapakipakinabang po yung pinag-usapan natin today. So, I'm so great. Yeah. Today is, di po ba, bago mo, ano po ba ang itinatakbo ng buhay natin? Tayo po ba ay nagiging arrogant po ba tayo araw-araw? Tayo po ba ay nagiging humble lang? Kasi yung pong humbleness is, di ba? Kung tayo ay humble, hindi tayo mapagmata, hindi kumbaga, kung may isang kwento, hindi natin agad siya tinitingnan ng negative, diba? Kailangan alam din natin ano po ba yung whole story. Wag tayong, di po ba pagka tayo nagsalita ng masama sa iba,
parang masama din sa loob natin na bakit kaya ako nakapagsalita ng ganun sa kanya? Parang, di ba sasabihin nga may hugot? Yung, may galit ka ba sa akin? Bakit ganun ang salita mo? Grabe. So, and open-minded. Kailangan po talaga maging open-minded tayo sa lahat po ng bagay sa araw-araw. Kasi, pansinin po ninyo yung mga magagalitin. Parang may galit sa buhay, di po ba? Pero kung ikaw ay palaging cool lang, I am susalute po sa mga tao na ganun. Isa na po yung yung pong aking best friend diyan sa Pilipinas. So, yeah. Meron po akong mga nakausap kagabi. And grabe, nandun po sila sa city. Siyempre mga bata pa po sila. Parang 7 years pa lang po sila dito. And we are texting, sinasabi nila, Dok, ilang taon ka na po dito sa Canada? Parang gusto ko po sabihin, ako po ay inugatan na dito sa Canada. may mga tanong po kasi doon, sabi nila, ano pong gusto ninyo? Bumalik sa Pilipinas o mag-stay sa Canada? So, ang dami pong bumalik. Kumbaga, yung pong mga sagot nila. So, ang sagot ko po ay mag-stay. So, syempre, bakit ako lang yung mag-stay? Kasi, bago po sana kayo pumunta dito sa Canada, aralin mo, or sabihin, kumbaga, kailangan po buo yung inyong loob na kayo po ay mag-i-stay dito. Kahit anong mangyari. And by the way, dahil po yun pinag-usapan natin, ang ano po pala ng immigration, kaya po pala pagka pupunta ka dito, pag po kayo nasa Pilipinas, ang sinasabi po ay ibenta ninyo yung inyong mga ari-arian at dalhin dito yung inyong mga pinagbilihan. Yung po pala kumbaga strategy yon na kung kayo, tama po pala yun kasi kumbaga talaga pong mahirap yung start dito kung nahirapan na kayo, tapos meron pa kayong balik na lang ako sa Pilipinas, meron naman akong bahay doon, di po ba? Hindi kayo magi-strive kasi meron pa kayong babalikan. Yung po pala yung kaya po pala sila ay sinasabing ibenta para wag na kayong bumalik. Kasi panibagong yugto ng buhay ninyo ito. And kaya po ako bumalik dito, mga ka-blissful. Di ba sa akin po mga previous film, ako po ay bumalik. Ako lang po ang bumalik. Kami po ay bumalik diyan sa Philippines, and then ako lang po ang bumalik dito sa Canada. Which is hindi na po ako nakabalik sa Ontario, dito po ako bumalik sa BC. Pero, my thinking when I was, nung po bumalik ako dito, ang akin na pong binubuo sa akin pong sarili is, ako po ay nandito, dito ko na po gustong mabuhay, at dito ko na rin po gustong mamatay. Plus, gusto ko pong dito maggumawa ng buhay yung aking mga anak. Yun po, kaya po walang susuko. Hindi ko po iisipin na bumalik sa Pilipinas. So, yun po yung sagot ko kahapon sa kanila, kasi sabi ko po, yes, masarap po sa Pilipinas. Masarap pong mabuhay. Pero, mas gugustuhin ko po dito. Hindi ko po masasagot ang lahat. Pero syempre, ayun nga po ay tanong. Yun po ay tanong sa amin. Na isa-isa po nila na nagsagutan po kami. And yun po yung aking, right now, I am praying na sana po ibigay hindi ko po sana lalagyan ng sana. I'm praying that
I'm gonna have good life here in Canada with my kids. Opo. And, yun, may kanya-kanya po naman tayong gusto, di po ba? Yun din po yung pinag-usapan namin kagabi nung pong mga Pilipinong kausap ko na nasa city, nasa Vancouver. May mga kanya-kanya naman po tayong gusto, di po ba? And, yun nga, kung ang ating pong mga gusto, ang ating pong mga minimithi sa buhay ay ating pong isusulat, mga ka-blissful. Gaya po ng aking mga ginawa dito, mga ka-blissful. That's always be in my heart. Lagi ko po siyang binabasa. Yes. Mamaya po tayo po ay isasama ko po kayo sa pagluluto or paghahanda po ng aking kakainin, mga ka-blissful. And I'm so thankful po. Magbababa po ako diyan sa ating community. Maglalagay po ako kung ano pong mga dapat nating gawin. At I'm looking forward po na kayo po ay makita diyan sa Philippines. Magbabakasyon po ako, mga ka-blissful. Bibigyan ko po kayo ng time. Bibigyan ko po kayo ng time na magkita-kita po tayo. And kahit pa paano po ay tayo ay magkabalitaan. And I love you, mga ka-blissful. I love you so much. Isa na po kayo talaga po sa ibinabangon ko, mga ka-blissful. By the way, ang tagal ko pong nakahiga, I start to be in the bed like 8 o'clock. And possible 5 o'clock po ako bumangon kanina. Pero masarap po talaga bumangon ng maaga at magising po ng maaga. Malamang kasi yung pong pag nagising ka ng 6, marami na pong gising na, di po ba? So, kumbaga, yung mga positivity is naaagaw na ng dami-dami ng nag-aagawan doon sa mga blessing, di po ba? Kaya dapat maaga. So, ayun. Dapat po talaga yung blessing, laging tayo yung nakauna sa blessing, di po ba? So, hanggang dito na lang po, and see you at the next vlog. Maraming salamat po at sana po ay nakaroon ako ng nakatulong ako doon po sa information, doon po sa aking pong ginawa kanina, mga ka-blissful, yung pong ibinahagi ko sa inyo tungkol po sa mammogram at pap smear. And yun lang po muna. And after, pag po ako na pap smear, pag po ako nakagawa or pinadala na po sa akin yung kit or nakuha ko na yun sa hospital, ikukwento ko pa rin po sa inyo ito, mga ka-blissful. And yes, God bless you everyone. Stay safe, mga ka-blissful. Be humble. Hello, mga anak. God bless you. Ingat kayo palagi. I love you. I love you, anak. Jacob, Lara, and Nicholas. Bye for today.